Good day mga ka-stroke, magandang araw po sa ating lahat. So for today's video ay bumabaksak ba ang balikat at sumasakit ito. Ayan, so for today's video ay pakikita ko kung paano mababawasan ang sakit sa pamamagitan ng cane. Gamit ang cane na ito. So kung bago ko pa lang po sa aking channel, please subscribe at huwag nyo rin kalimutang i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga video kagaya nito na lumalaban sa stroke. At kung inyo naman magustuhan, ay inyo na rin pakihit ang thumbs up button. Ayan. So, maraming salamat po at intro po muna tayo ng konti. Dito na. Abangan nyo. Maligo ko. Kung bago pa lang sa kanya, subscribe. So, umpisa na po natin. Ayan. Gamit ang cane na ito para ma-exercise ang balikat para mabawasan ang sakit niya at mabawasan din ang pagbagsak. May iwasan ang pagbagsak ng ganyan. Ayan. So, paano ba natin maihahawak nga ng cane ang ating tinamaan ng stroke na kamay kung hindi pa siya nag-grip ng maganda. Nakabibitawan pa. Ayan. So, meron po tayo ditong hand grip. Ayan. Meron din po ako nito sa akin pong yellow basket sa TikTok. Ayan. Kung gusto niyo po magkaroon ng ganito, para sa pang hand grip, para sa paghawak ng dumbbell o tsaka ng rubber resistance, ay mahalaga rin po may ganito. Hindi ko nga pala po naipakita sa inyo. So, sorry po at hindi ko naipakita yung mga wala pang grip. So, ito po, ganyan lang po ang pagsusuot niyan. Tapos dito po sa wrist niyan. Ganito po. Tagal isuot eh. Ayan. So kung mahirap naman din, nahirapang isuot, pwede magpatulong sa sino man na miyembro ng pamilya. Mahirap din pong isuot ito eh. Kung ako nga, malakas ng aking kamay, nahihirapan pa eh. Ayan. Kakabit kong ganyan. Pagkatapos po, ay ito po. Ayan. Ihahawak niyo muna sa cane, sa mga bagay niyan yung hahawakan, ayan. Tapos, sasarado na pag ganyan. Dito po. Ayan, ganyan po. Ayan, oh. Naka-lock na siya. Kahit anong gawin mong ano dyan, hindi mo na maalpasan siya. Kasi nga, naka-lock na ng hand grip. Ayan. Meron po ako nito sa aking pong yellow basket. So, umpisa na po natin, no? So, ganito po. Ayan, nakaganyan po. Nasa ilalim po ang kamay. Hindi po nasa ibabaw. Sa ilalim po. Ayan. So, ganito po ang gagawin natin. Dahil sa mabigat pa, nahirapan pa tayong itaas, gagawin natin siya ng pahiga. Ayan. Para yung gravity ay madali siyang may taas. Ayan. Madali siyang may taas na ganon. Ayan. Kasi, bakit nasa ilalim? Kasi para yung persa niya, narito sa balikat. Mabibigyan din po natin ng persa ang ating tinamaan ng stroke para ma-exercise din po siya. So, ganito po ang una. Ayan. Pataas po. Ayan. May tataas niyo po yan kasi ang gravity ay nasa ibabaw. Ayan. Mas mahirap pag nakatayo kasi pataas eh. Pero pag ganito, ang gravity nakaganyan. Ayan. Pag ganyan po, ayan. So, bilangan po natin ng hanggang 10 repetition. 1, 2, ayan. Kung di po masyado may taas, tutulungan po na malakas. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, and 10. Ayun, ganun po. Ramdam po ito sa kapsula. Ayan. So, nararamdaman din sa elbow. Kasi nga, nasa ilalim ang hawak para ma-exercise din ang elbow. Ayan. Tapos, sunod po. Ayan. Ay, pa-side naman. Ayan. Ganun po. Dito lamang po. Ayan. Ayan. So, kung gusto niyo po, pwedeng pagsabayin at saka sa kaliwat kanan. Ayan, ganyan. So, bilangan po natin ng kahit hanggang 5 repetition. Mas maganda kung 10. Ayan. Marami. So, ganito po. 1. Ayan. 2. 3. 4. Ayan o. Nababanat po yung dito eh. Shoulder eh. Ayan. And 5. Ayan, ganun po. At yan po ay may exercise din po dito. Ayan, so sunod po ay papaganito para sa elbow naman. Ayan, ganito po ang gagawin. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan, ganun po. May exercise ang elbow, may exercise din ang balikat. Ayan. So, gawin po natin yon ng tiga 10 repetition. Kung kaya na mas mataas pa, ay gawin po natin ng 3 sets bawat isang step. Ang sunod naman po ay ito. Nasa dulo po naman. Ayan, nasa dulo. Ayan. Tapos, hawak dito. Itataas natin ang dulo. Ganyan. Parang ganito po. Ayan, para may taas siya. Ayan. Ganyan. Pwede rin po natin bilangan ng 10 repetition hanggang 20 kung kaya. Ayan. Para po ganito. Para may taas po siya. Itutulak po ng malakas na kamay. Ganito po. 1. Ayan. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, and 10. Ayan, mararamdaman po rin sa balikat yan. Pero doon po sa mga bumabagsak ng balikat at saka sumasakit, ay medyo masakit po yon talaga. Pero kailangan yung tiisin para mabawasan ang sakit at kailangan masanay siya nang itinataas ng ganyan. Para may taas nyo ng kamay ninyo nang hindi na gumagamit ng cane. Ganyan. At saka dapat malakas din ang grip para hindi na rin kayo gumagamit ng hand grip. So, yung po mga pinakita kong exercise ay talagang mabisa po yun talaga. At very effective po yun dito sa balikat para maiwasan ang pagbagsak at maiwasan din ang pagka-frozen shoulder niya. So, gawin natin yun kahit every other day. Ayan, basta lagi natin gagawin yun. Tapos padagdag ng padagdag. Kaya tayo gumamit ng cane dahil siya magsisilbi nating therapist. Ayan, wala kasi maghahawak ng kamay na ganyan. Ayan, kaya so, bali siya magsisilbing therapist natin ng cane. Ayan, ginagawa yan ng mga nagsiself-therapist. At yan base rin sa aking experience na talagang ginagawa ko kasi paminsan-minsan, umuulit pa rin yung sakit ng balikat. Hindi maiwasan yun eh. Dahil sa mga pagpwesto rin sa pagtulog, kaya naiipit siya, kaya sumasakit siya. So, ginagawa ko pa rin ng mga bagay na exercise na yan. At malaki rin ang naitutulong. So, gawin natin lang gawin niya mga bagay na yan. So, mga ka-stroke, medyo hirap ako magsalita kasi natanggal na yung umuuga. Ito, may kwento ko sa inyo ha. Nagpunta kasi ako sa dentista. Gusto ko kasi siyang ipabunot eh. Natatakot akong bunutin ko siya mag-isa kasi nga may mga ugat pa siya sa ilalim. Ngayon, nakahiga na akong ganyan doon sa upuan ng dentista, nakita ko, nakatago pang ganyan yung pang-ineksyon niya eh. Ganyan eh. Nung ineksyon na, sabi ko, Doc, ano yan? Sabi niya, anesthesia. Sabi ko, na-stroke kasi ako, Doc eh. Na-stroke? Hindi pwede. Hindi ka pwedeng saksakan ng anesthesia. Ibig sabihin, hindi pala tayo pwedeng saksakan ng basta-basta. Kaya mga na-stroke. Baka raw
atakihin. So, hinayaan ko naman. Kaya, ayun, kung saan na siya natanggal eh. Pagkagat ko ng apple, ayun, sumama siya. Kaya yan, nabungi. Bungi na ang aking babae and I'm proud of it. So, pag-usapan naman natin yung tinatamad ka. Kaya kasi isa pang nagpapatagal din sa pag-recover ay yung ikaw ay tinatamad. So, hayaan mo na ba lamang na masayang ang iyong sakripisyo at pagod sa paglaban dahil sa ikaw ay tinatamad. Kasi naintindihan ko rin naman eh, kasi kaya naman tayo tinatamad kasi yung ating sarili ay nahihirapan ding i-command ng ating utak sa dami ng namatay na shell. Ayan. So, bagamat nagkaganon, eh kung tinatamad ng ating utak dahil naapektuhan sa pagka-stroke, so gamitin din natin ang puso. Ayan, puso naman. Para sa paglaban, kasama yan eh. Kailangan eh, matapang ka rin. Ayan. At saka talagang porsigido kang gumaling. Kung gustong-gusto mo talagang gumaling, paano ka gagaling pag tinatamad ka? Di ba? Kasi nasa sarili mo lang talaga, nakadepende sa iyong sarili ang iyong paggaling. Kailangan sinisipagan mo din. Naintindihan ko din naman eh. Siyempre, kaya naman tayo kasi tatamarin niya. Kasi nga, mag-exercise tayo, nasasaktan lang naman. Di ba? Masakit din eh, kasi kagaya sa shoulder, yung meron kang frozen shoulder, tapos eh, masakit pa yung buto. Tatamarin ka talaga mag-exercise eh, kasi pag ginaangat mo ganyan, lalo lang siya nasakit. Pero tandaan natin, the pain you feel today is the strength you feel tomorrow. No pain, no gain. Kaya tiisin lang natin ang sakit. Para sa atin din yun eh. Kasi nga, ganyan din ako talaga noon. Talagang tinatamad ako. Pero gustong-gustong gumaling. Talagang porsigido kong gumaling. Kaya gusto ko rin gawin lahat. Pero tinatamad nga ako kasi nasasaktan nga ako. Pero nung napansin ko, nung malimit ko siyang ginagawa, may pinagbabago talaga eh. Getting better is really possible talaga sa pag nag-exercise ka talaga. Nakukuha talaga sa exercise din kahit gaano ka pa katagal na na-stroke at kahit gaano ka pa katagal na na-stuck. Tandaan mo kapatid, mga ka-stroke, ayan, kailangan kang maging masigla talaga sa technique talaga na na-stroke. At napansin ko rin na kailangan talaga yung mga joint ay naigagalaw siya ng naigagalaw. At kapag siya na-stuck, naroon yung bumabagsak, nagiging spastic. Ayan, so yun ang iwasan natin. Kasi pag nagtagal yon, talagang napakahirap niyang bawiin. Napakahirap. Pero hanggat maaga at hindi ka pa nag-i-spastic, ay magsipag ka, mag-exercise kung wala kang therapist. Pero karamihan sa therapist, ulit-ulit lang ang ginagawa. Kailangan may routine. Kailangan merong ginawa mo nung kahapon. So, susunod na exercise mo, siyempre, iba naman. Tapos, saka mo ibabalik ulit siya sa una kapag ka mga naka 1 week ka o naka 10 na procedure ka na steps. Dapat kasi ganon. At saka, ang mga ipinakikita ko sa inyong exercise, talagang yun, mga buod agad. Yung talagang matitindi talaga. Kailangan kasi dapat yung talagang nasasaktan. Para mas yung pinahihirapan mo lalo yung tinamaan ng stroke. Kasi doon siya lalakas. Kaya masasabi ko talaga, kung naumpisa mo na, ituloy-tuloy mo na. Huwag mo nang tigilan. Kasi pagka nagpatumpik-tumpik ka pa, ay talagang mai-stuck ang iyong mga shoulder. Lahat ng joint, nandiyan ang problema sa joint. Talaga, pag hindi mo yan naigalaw, araw-araw, ay mai-stuck yan at napakahirap ng ibalik. So, dapat kailangan porsigido ka. Pag may tiyaga, may nilaga. Halimbawa ko ulit ang aking sarili. Ayan, talaga naman ako hindi ko akalain na may babalik ko pa ng ganito sa 85%. Pero naka-recover kasi ako, hindi na talaga siya naibalik ng yung kamo 100% na kagaya ng dati. Talagang hindi na mangyayari yon. Kasi lumampas nga ako ng golden period. Yun. Pero bagamat nakalampas ako ng 6 months, ano naman siya naibalik ko rin siya kahit 85%. At nagagamit ko siya sa normal na pamumuhay. Katunayan nga, nakakapaghanap buhay na ako. At yan ay dahil sa aking sipag at talagang tiyaga at matibay na paghihintay.
Ayan, at saka tinanggap ko kung ano nangyari sa akin. At yung nakabalik ako ng 85%, ay tanggap ko na ganito kasi nakakasabay na naman ako sa normal na pamumuhay at yung aking tinamaan ng stroke ay nagagamit ko na sa kapaki-pakinabang na bagay at nagagamit ko nga sa hanap buhay. Eh bakit? Eh meron ko pa naman malakas nga na kamay eh. 'Di ba? Yung itong na-stroke natin, siya ngayon ang magiging alalay lamang. So, uulitin ko po ulit, mga ka-stroke, mga kapatid, getting better is really, really possible talaga. Ayan, recovery is still possible. Makakabalik ka. Bagamat siya hindi 100%, ay okay na yan. Kasi kaya mo nang basta yung makakapaghanap buhay ka, okay na yun, makakabalik ka. Okay na yun. Oh, so, yun po ang aking masasabi for today's video. Ayan. So, yung pong exercise na pinakita ko ay talagang gawin natin yon. Gawin natin ang gawin. At kasi nga, diyan ako umigi. Diyan ako nakabalik. Ayan. Pati sa hanap buhay, nakabalik ako dahil sa kakulitan ko sa exercise. So, ganun din ang gawin nyo. So, kasama rin ang pananalig sa Diyos. Ayan. Tinutulungan naman tayo ng Diyos eh. So, tulungan mo rin ang iyong sarili. Ayan. Kasi, kagaya sinabi ko kanina, nakadepende sa iyo ang iyong paggaling. Kung tatamad-tamad ka, hindi wala. Kailangan talaga, ipursige mo ang iyong sarili. Kung ayaw magkuman nga ng utak, edi sa pamamagitan ng puso, gamitin mo siya sa paglaban sa stroke para makabalik ka. Yan, kapatid. Parang katulad ko. So, yun po nga masasabi at lagi always nating tatandaan at ating isa sa puso na tayong lahat ay gagaling, lalakas, at titigas ang katawan. Yes. So, maraming salamat po and I love you all. Sana po yung aking i-share na video nito ay talagang makatulong sa inyo. Talagang makakatulong kung gagawin nyo. And so, i-try nyo. Wala namang mawawala eh. Mas mga dadagdag pa. Matutuwa ko kasi iihigi ang pakiramdam. At makakabalik tayo sa hanap buhay. Di ba? So, maraming salamat po. God bless.